Gandang umaga pong muli sa inyo. Okay. Um, Meron lang akong itatanong. Oh? Lately kasi, may meron bang tumatawag sa inyong cellphone at nagsasabi na, Lolo, Lola, nanalo ka ng 1,000,000. O kaya may nag-message sa Facebook, Lolo, Lola, padalhan mo ko ng load, na hospital ako. Mm. Nako, mga kaibigan, mga lolo't lola, hindi na bago ang kwento ng pandaraya. Pero ngayon, bakit parang ang mga lolo at lola ang naging target? Bakit parang Laging kabisado tar nila, no, Lola Sen? Bakit mm, kabisado nila ang pangalan natin, ang mga apo hmm, natin, at kung anong bangko ang gamit natin? Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin yan. Hindi tayo dapat matakot. Kailangan ma-inform tayo. Kaya hmm. pag-uusapan natin kung bakit tayong mga senior citizen ang pinupuntirya. Ano ang mga bagong style ng scam ngayon? At higit sa lahat, paano tayo mag-iingat nang hindi nagiging matakutin? Okay. Ano ang ating salita ng Diyos? Saan manggagaling, Lola Sen, ang ating Bible verse? Ang ating salita ng Diyos ay nasa Mateo 10:16. Maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Mateo 10:16. Ang ibig sabihin nito, mag-ingat tayo pero huwag mawalan ng tiwala sa tao. Matalino pero mabait pa rin. Okay. Tara, usap tayo. Para to sa iyo, Lolo. Para din sa iyo to, Lola. Para hindi na tayo mga senior citizen maloloko. Okay. Pag-usapan natin, bakit senior citizen ang target ngayon ng mga scam? Okay. Ito po ang tatlong dahilan kung bakit gustong-gusto tayo ng mga scammer. Ano ang unang dahilan, Lola Zen? Ang unang dahilan, may respeto at tiwala tayo. Mm, sige. Oh. Lumaki tayo sa panahon ng pag sinabing taga-gobyerno ako o pulis ako, naniniwala agad. Pag sinabing anak mo to, nay, sasagot agad tayo. Ang ganda ng puso natin. Kaso, ginagamit nila yon laban sa atin. Sabi ng scammer, Lolo, Lola, mabait ka naman, di ba? Tulungan mo ko. Ayun, nalinlang. Oo, totoo, no? Totoo talaga. Tayo mga lolo't lola, talaga grabe ang respeto at tiwala natin sa tao. Kasi iniisip talaga natin na sa edad natin yon ngayon, lulukuhin pa ba tayo, di ba? Iniisip nating igagalang tayo. Kasi nga, mga lolo't lola na tayo. Pero ngayon, parang ginagamit nga talaga nila yun na laban sa atin, ang pagiging marespeto at mapagtiwala. Yan ang una. Kasi nga, madali tayong maniwala. Pero sabi nga, kailangan, dun sinabi sa ating verse sa Mateo 10:16, maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. So yan ang unang nila dahilan kung bakit tayo ang tina-target. Ano ang ikalawang dahilan, Lola Zen? Lola Zen, okay. Ang ikalawang dahilan kung bakit target ang mga senior citizen ay mas nag-iisa tayo sa bahay. Oh. Karamihan kasi sa mga lolo't lola ay nakatira, no?
kasama ang kanilang pamilya, Walang sound. pero 'pag Walang ano, sound. pagdating sa, um, araw ng Lunes hanggang Biyernes, ang mga kasama natin sa bahay, ang mga apo natin may klase, yung iba may trabaho, ang mga anak natin may trabaho. Ang nangyayari, nag-iisa tayo. At isa pa, maraming anak tayong mga lolo't lola na nasa malayong lugar. Tulad halimbawa, dito sa atin sa Zamboanga, dyan sa'yo, na ano yan, dyan sa Manila, marami eh. Nasa Manila ang anak, nasa abroad. Pag tumawag ang scammer, walang mapagtatanungan agad si lola o si lolo. Pag tinanong nilang, sino ba to? Anak ko ba to? Tapos, pag pinipressure na si lolo o si lola, sasabihin na, ngayon na lolo, emergency. Ang tendency kasi nating lolo at saka lola, magpapanik. Lola Sen, di ba? Siyempre, kasi emergency ito. Muntakin mo sabihan kang ganun. So, magpapanik tayo. Papasok ang takot. Pag pumasok ang takot sa atin, yan ang nagpapasara ng ating utak. Hindi tayo nakakapag-isip. Kasi nga, pumasok na ang takot. Kasi alam nila, Lola Sen, na nag-iisa lang tayo sa bahay. Kaya, dapat natin bantayan yan. Dahil wala tayong mapagtatanungan na kasama natin sa bahay pag may tumatawag sa atin, dapat tandaan natin na pag nagsabi na pinipressure ka na ng kausap mo na humihingi ng tulong, kailangan gawin mo na to ngayon, magpadala ka ng pera ngayon, o operahan si ganon, kailangan operahan, emergency talaga. Huwag tayong magpanik. Makinig lang tayo. Huwag din tayong matakot. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, once na matakot tayo, nagsasara ang ating utak. Hindi na tayo makapag-isip ng matino. Okay. Sabi nga, think first, mag-isip muna tayo. Sino ba itong tumatawag? Katulad na meron akong kwento dyan. Yung ate ko, nagtatrabaho sa parlor. May edad yung yung amo niya. Di maraming customer. Biglang may darating naka-uniform na nurse, bumaba sa taxi, tapos sinabi, Mami, kayo po ba si Mrs. ganong ganito? Sinabi yung pangalan. Tapos opo, bakit po? Di syempre, na busy sa, sa loob ng parlor, maraming customer. Umaga. Tapos biglang, sabi kasi po, yung asawa ninyo, nasa, emergency, sa hospital, sa Manila. Ha? Sabi niya ganyan. Hindi niya naisip, kaalis lang ng asawa niya. Kasi nagda-drive yun eh. Na-accident po yung naku, busy ako, paano ko ba yun? Ano ho bang kailangan? Ganun agad siya. Hindi ba nag-isip muna, sino ba itong mga tao na to? Di ba? Dapat niya muna, bago siya ang ginawa niya, inutusan niya yung pamangkin niya. Tapos binigay yung pera. Pagdating doon sa hospital, ang ginawa nung tao na sige bumaba ka na dyan. Pupunta kami sa Red Cross, kukuha kami ng dugo para sa sa tiyo mo. Pagdating na doon sa emergency, mayroon po bang pangalan na ganito? Tapos sabi, ay, wala pong emergency dito. Kanina pa po kami, wala pong dumarating na emergency. Ay, nako, mabuti na lang. Siyempre may telepono doon sa sa hospital. Yun, tumawag siya doon sa tita niya. Tita, wala naman daw palang emergency. Nako, dati uso nun, di ba, budol-budol. Budol-budol. Totoo yan. Sabi niya ganyan. Ay, ganun ba? Tsaka lang niya naisip, natawagan yung asawa niya. Dapat yun ang una niyang ginawa. Oo, tumawag sa opisina. Asawa pa niya sumagot. Oh, bakit nandiyan ka? Bakit? Kapapasok ko lang. Sabi niya, kami nasa emergency ka. Naku, ba't kayo naniwala agad? So yun, di ba? Totoo yan. Kasi
Totoo kaya yun? Tawagan ko nga yung ano, asawa Oo, ko, pagka hindi niya agad gano'n. naisip. Kaya nga talaga kasi Yun, 'pag pumasok talaga sa atin, Lola Sen, yung ano, takot, mm, oh, nagpa-panic ka na, hindi ka na talaga makapag-iisip ng matino. mm, Dapat ang una nating iisipin, "Teka muna, tawagan ko nga." Kasi siyempre meron man tayo ng number na lahat ng ating mga apo, mga anak, oh, tawagan muna natin kung totoo. Kasi makikita mo sa mukha ng kausap mo na once na tinatawagan mo na yung number, ano sila, maano sila na, hindi pala 'to maloloko." Oh, gano'n. Hmm. pati yung mga kasama niya, hindi rin sila nag-isip na, "O tita, mag-ano muna tayo, tawagan mo muna si ano, 'di ba kaalis lang, 'di ba?" Dapat Mm. meron din magre-remind din ng mga kasama Kasi nga para hindi oo, kasi ka alam nga nila kasi, Lola Sen, na para bang madali tayong maano, yung bang, hmm, ah, ma ah, 'pag sinabing emergency, hindi parang hmm, hindi na alam, tuliro na, hindi na alam ang gagawin. Kaya alam talaga nila na ang mga lolo't lola ganyan, 'pag ang sinabi mong emergency, anak o apo, alam nila 'yan, oh, 'di ba? papanik, natataranta. Yan ang spot baga natin. Okay, Lola Sen, Mm. ano ang ikatlo? Pangatlo, Mm. may ipon at pensyon tayo. Oh, correct. Oh, Hindi sige. zero ang pensyon ng SSS at GSIS. Alam ng scammer yan. Kaya ang target nila, hindi 100 pesos. Ang target nila, yung isang bagsakan. ATM PIN, GCash, OTP, o iyong pera sa bangko. Isang maling click lang, ubos ang naipon ng 10 taon. Pero, ano Mm. yan? Lolo, lola, pakinggan ninyo. Hindi kasalanan na mabait ka. Hindi kasalanan na nagtiwala ka. Ang kasalanan ay yung scammer. Ang trabaho natin ngayon ay maging matalino para maprotektahan yung kabaitan mo. Oh, tama 'yon. Kaya, uulitin po natin, ha, ang tatlong dahilan kung bakit target ng mga scammer ang mga senior citizen. Una, tayo po ay may respeto at tiwala. Pangalawa, mas nag-iisa tayo sa bahay. Pangatlo, may ipon at pensyon po tayo. Meron po Hmm. kaming tanong sa inyo habang hawak ninyo ang cellphone ninyo. Lolo, Lola, anong tawag o message ang pinaka-kinakabahan kayo? Yung galing sa bangko ba? O yung galing sa apo mo? O yung nagsasabing nanalo kayo? O, alin doon? Isipin, isipin na lang natin, ha? Mamaya, pagkatapos ng programang ito, ituro mo po sa anak mo o sa apo mo yung sagot mo. Oh. Kasi, pag alam mo kung ano ang kinakatakutan mo, dun ka magsimulang maglagay ng bakod. Yan. Yan dapat ang ano, ah, dapat nating tandaan. Oh. Uulitin ko, ha. Pagkatapos ng programang ito, sabihin nyo sa inyong anak o sa apo nyo kung ano ang sagot nyo dun sa tanong na binigay ko. Kasi pag alam mo na kung ano ang kinakatakutan mo, dun ka magsimulang maglagay ng bakod. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong scam na style. Ano yung mga estilo ng mga scam? Tapos ang tatlong golden rules na pwede nating gawin. Okay. Ito ang mga uso ngayon, ha. Uso to. Kailangan Hmm. kabisaduhin natin itong mabuti. Isang bagong scam na style. Love scam o ka-chat scam. May mag-a-add sa'yo sa Facebook. Maganda o gwapo ang picture. Araw-araw kang kakamustahin. Pag nagka-isang buwan na, okay,
hihingi ng pera, pambili ng gamot, o pambili ng tiket papunta sa iyo. Pero ito ang Mm. tandaan natin, lolo at lola. Ang tunay na nagmamahal, hindi mo na humihingi ng pera online. Oh, di ba? Oh, yan ang tandaan natin. Kung totoo kung totoong pagmamahal ang pinag-uusapan, hindi yan humihingi ng pera online. Grabe, Lola Sen, no? Level up talaga ang pang i-scam. Okay, yan ang una. Love Kaya scam. kailangan maging wise tayo. Hindi mo pa nga kilala. Pag money involved na, mag-isip-isip ka na, sino ba ito? Di ba? Bakit kailangan ako maglabas ng pera? Di ba? Dapat Correct, maging oo. wise ka. O, yan ang una. Love scam o ka-chat scam. O, pa-chat-chat muna. Okay, ano ikalawang isang scam na style, Lola Sen? Ikaw naman. Nanalo ka scam. May text. Sabi, congratulations! Nanalo ka ng 500,000 sa Smart. Tapos, sasabihin, magpadala ka lang ng 2,000 pang process. Lolo, lola, walang libre. Pag may pinaproseso na pera, scam yun, 100%. Oo, totoo yan, Diba? no? Kasi kung talagang nanalo ka, bakit hindi na lang doon ibawas sa pinalalunan ko, di ba, no? Kung ipaprocess, bakit kailangan ko magpadala ng pera? Oh, di ba kung iisipin mo, nanalo ko, ang laki na napalalunan ko, mantaki mo 500,000? Di doon na, yung 2,000, ano lang naman yan sa 500 na napalalunan ko? Bakit hindi na doon ibawas ang pagpaprocess para matanggap ko? Kaya nga, yung mga ganyang estilo. Isipin mo na, sumali ba ako dito sa Smart na ito? Nung pala wala ka namang sinasalihan, tapos marinig mo lang na 500,000, naano ka na, di ba? Oo, meron nga ako Lola Sen, ilang beses ako nakatanggap na nanalo daw ako ng 280,000 sa, sa contest ng isang gatas. Hindi naman ako umiinom ng gatas na yun. Kaya sabi ko, sino naglagay ng pangalan ko doon? Mantakin mo? Yan. Nanalo ka, scam. Ikatlong estilo. Ako, Ate Marlene, ang meron sa akin, madalas yung sabi niya, mag-ano ka lang dito, mag-click ka, makakatanggap ka nito. Mga alahas. Nako, kahit ilang beses kong pindutin na, not interested, ano pa rin ang sabi ni JC, mama, i-block mo na yan. Pipilitin ka niyan hanggang ka. Wala kayong babayaran. Tapos bandang huli, hihingihan ka ng shipping fee. At saka meron din silang style na, yung, daw sila, dating mahirap, tapos umasenso, ngayong anibersaryo nila, nais nilang mag-share sa iba. Ay, nako. Yun. Yung mga alahan, kasi, mga ginto. Pero Lola Sen, kung tutuusin, kung talagang gusto nilang tumulong, bakit ganong estilo? Ang daming mga orphanage na pwede silang ang daming mga biktima ngayon ng mga pamigay na nila sa iba. Oo, ganun. Kaya talaga sabi ko, ibigay na ho ninyo sa nangangailangan. Nung ayaw, block ko nga. Di wala na siya. Di ba? Ako, sinasabi ko, pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong sa inyong mabuting ginagawa. Kasi kung ang pagkabutihan ang ginagawa mo, meron yan pagpapala galing sa Diyos. Pero kung panloloko, meron ka ding matatanggap, karma. Alam mo, hindi na sumagot. Kaya nga. Okay, ikatlong isang estilo ng pagsascam. Bangko scam. Yan ang tawag. May tatawag at sasabihin, ma'am, may problema sa ATM ninyo. Paki-verify lang ng OTP na sinend namin.
Oh, ganun ang Nani. style. O siyempre maano ka, 'di ba? Kay, Oo. hala, bakit may pera yung ATM natin, 'di ba? Ang pensyon natin nasa Mm. ATM natin. So, kakabahan ka kagad. Pero ito tandaan ninyo mga lolo at lola, ang tunay na bangko. Laging sinasabi yan ng mga bangko. Nila, sinisend yan nila sa notification natin sa Oo. ating cellphone. Nag-share yung Hindi, OTP. hindi kailanman hihingi ng OTP, PIN o passwords sa iyo sa pamamagitan ng cellphone o telepono. Tandaan niyo yan, lolo't lola, walang Mm. bangko. Kahit sinong tumawag, bawal ibigay ang ating OTP, PIN o password. Di ba yung notification, Password. Lola Sen, sa ating cellphone nakalagay? Huwag Correct. maniwala, di ba? Oh, Oo. huwag maniwala. Kaya tandaan po natin yan. The moment na merong magsasabi sa atin o may tatawag na sabing galing sa bangko ang tawag na ito, huwag po tayong maniniwala. Okay. Ngayon. Sige, Lola Sen. Ano ang ating ika-4? Sabi Ika-4 dito, na ano? ako scam. Mm. Apo scam. May tatawag at gagayahin ang boses ng apo mo. Lola, ako to si Juan. Na-aksidente ako. Padala ka ng pera sa GCash na to ngayon. Ang style nila, mabilis magsalita para hindi mo mapansin na hindi pala si apo yon. Tingnan mo. Kasi nga, bakit apo scam yan, Lola Sen? Malapit tayo sa ating mga apo. At alam ng mga scammer na pag apo na natin ang nangailangan, di ba? Napag-usapan natin yan noon. Sa anak natin, pwede pa tayong maging pag hindi agad maglalabas ng pera. Pero pag apo natin ang ang humingi ng pera, walang dalawang salita, ibinibigay. Kaya alam talaga nilang style nila. Gagayahin ang boses ng ating mga apo. Ito ang matatawag. Yes, Lola Zen? Meron naman ibang yan insidente nangyari dito doon sa amin sa malapit sa tirahan namin dati sa Valenzuela. Siya ang nasa probinsya, yung lola. Tapos yung mga apo, nasa bahay. Kumbaga nagpapalit, imbis na yung lola yung mga apo. Sinabi, ang lola ninyo na yung merong na masamang nangyari. Oo, binaliktad na ngayon. Kailangan ng pera. Tapos may pera, may daw doon, may mga alas, may doon sa aparador, gano'n. Di siyempre, nataranta yung apo. Oo. Dali mo doon sa hospital. Sinabi yung pangalan ng hospital sa may monumento. Itong bata naman, hindi man lang nagtanong doon sa mga kasama sa bahay o kahit sa kapitbahay kung paano. Bit-bit talaga yung sinabi na para bang hina-hypnotize, meron ganun hypnotism na Oo. Ang ginawa, dinala nga doon. Pagdating doon, nakita niya yung tao, ibinigay niya talaga. Tapos nung nakaalis na yung kausap niya, tsaka para siyang himasmasan, bakit ako nandito? Sabi na, ba't ako napunta dito? Pero naibigay na. Naibigay niya yung hiningi. Kaya nung umuwi siya, tsaka niya lang sinabi yun sa mga kasama niya sa bahay. Saan ka wala galing? Hinahanap ka namin. Ayun. Na-scam na. Na-scam na. Kaya ito po ang ating 3 golden rules para hindi tayo maloko. Una, rule number 1. Stop. Ayan. Tumigil, Tumigil muna. Mag-isip muna ng 10 segundo. Pag may emergency, mas lalo kang dapat huminto. Sabihin mo sa kausap mo, sige, tatawagan muna kita ulit. Tapos, ibaba mo ang phone, telephone ba o cellphone. Yan unang rule natin.
Huminto, mag-isip muna ng 10 segundo. Ikalawa, check. I-check nyo. I-verify muna sa iba. May tumawag na apo. Tawagan mo mismo yung totoong number ng apo mo. May nag-text na bangko. Anong gagawin? Pumunta ka mismo sa bangko. Huwag tayo, lolo't lola, na mag-decide Tulong. ng mag-isa. Yan. Kaya nga Hingi doon ng sa kaibigan tulong, mo doon na, huwag matakot humingi ng tulong. oo. Kaya nga Lola Sen, doon sa, Huwag mahiya. sa kaibigan mo na may-ari ng parlor, dapat nung sinabi yung asawa niya na kaalis lang, dapat tinawagan niya kaagad. Kaya Oo. nga. Dapat yun ang ginawa. I-check kaagad, i-verify. I-verify muna. Ikatlo, lock. Lock. Huwag ibigay ang sikreto mo. Ano yung mga yon? OTP, PIN, password, picture ng ATM. Dapat yung mga yan. Nakalock yan. Yan ang susi ng bahay mo. Pag binigay mo yan, para mo na ring binigay ang buong bahay mo. Yan. Ngayon, Lola Sen, mag-break po muna tayo at magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin.
aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay ang scam alert. Bakit target ang mga senior citizens ngayon? At binanggit namin kanina ang tatlong kadahilanan kung bakit target ang mga senior citizens. Una, dahil ang mga lolo't lola punong-puno ng respeto at tiwala sa ibang tao. Pangalawa, karamihan sa mga lolo at lola ay nag-iisa sa bahay. Pangatlo, ang mga lolo't lola ay may ipon at pensyonado. Oh, yan. Kaya, at binanggit na din namin kanina ang 4 na bagong scam style ng mga scammers. At ang mga yon, ang 4 love scam o ka-chat scam. Pangalawa, nanalo ka scam. Pangatlo, bangko scam. At ika-4, apo scam. Minsan binabaliktad nila para ang mabiktima ang apo, lolo o lola scam ang ginagamit. Tapos, ang tatlong golden rules na nabanggit namin para hindi tayo maloko, tayong mga lolo at lola. Una, stop. Ibig sabihin, pag merong tumawag sa atin, may nag-text sa atin, stop. Ibig sabihin, mag-isip muna tayo ng 10 segundo bago tayo mag-desisyon. Pangalawa, check. Kailangan natin i-verify mabuti kung ano talaga ang totoong nangyari. I-verify muna. At ikatlo, lock. Ibig sabihin, huwag na huwag nating ibibigay ang ating OTP, PIN at password at saka picture ng ating ATM. Lola Sen, dapat meron tayong hugot question sa ating mga lolo't lola. Tanong namin ano yung isang bagay na sinabi sa'yo ng scammer dati na muntik mo nang paniwalaan? Nanalo ka ba? Emergency ba? O huli mo na ba? Yung maganda sana kung oo, no? Lola Sen. Ba ito? Oo. Kung meron, huwag kang mahiya. Maraming lolo at lola ang muntik na ring ma-scam. Ang importante, ngayon, alam na natin. At pag may kaibigan kang
kinukwento yan sa iyo, ikaw naman ang dapat magpaalala sa kanya. Mm. Tayo-tayo dapat ang magbabantay sa isa't isa. Mm. Yan. 'Di ba? Kaya, oh, ngayon dumako na tayo sa sa matalino. Paano tayo maging Lola Sen? Paano tayo maging matalino gaya ng ahas, maamo gaya ng tupa? Ano ibig sabihin nun, Lola Sen? Saan? Mm. Ano ibig sabihin ng yung ating verse na maging matalino gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati? Ano ibig sabihin nun? Balikan po natin yung ating balik tayo sa ating Bible verse, Oo, ang sige. Mateo Oh. 10:16, sabi dito, maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Mga lolo at lola, ano ang ibig sabihin nito? Ang ahas, matalino. Paglalakad siya, tinitingnan muna niya kung may panganib. Hindi siya basta-basta, hindi ba siya basta-basta. Ganyan din tayo sa phone. Pag may tumawag, titingin muna tayo. Titingin muna tayo sa phone. Pag may tumawag, titingin muna tayo. Hindi agad sasagot. Hindi agad magpapadala. Ang kalapate, maamo. Ibig sabihin, hindi tayo magiging mataray o mapanghinala sa lahat ng tao. Magtitiwala pa rin tayo sa anak, sa kapitbahay, sa simbahan. Pero yung tiwala natin ay may bakod na, limitado na, kumbaga. Mm-mm. Hindi sinabi ni Lord na maging paranoid kayo. Sabi niya, maging matalino. Ang talino hindi nagmumula sa edad. Correct. Nagmumula sa paghingi ng karunungan kay Lord. Yan. Yeah, totoo yan. Kaya lolo, lola, pag may tumawag sa iyo, isipin mo, kung si Jesus nasa tabi ko ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Siguro sasabihin niya, anak, huminga ka muna. Tanong mo muna sa anak mo. Ang Correct. pag-iingat ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ang pag-iingat ay pagpapakita na pinapahalagahan mo yung buhay at ipon na regalo sa iyo ni Lord. Yun. Oh, tandaan natin yung Bible verse natin, maging matalino gaya ng ahas. Ano ang doon? Anong katangian ng ahas na dapat nating makuha? Yung kung tayo ay naglalakad o kung tayo merong gagawin, dapat unang tingnan natin kung may panganib. Yun dapat ang una natin gawin. Kasi ang mga hindi yan basta-basta yung bang biglang yung nagre-react kaagad, hindi basta-basta. Ganyan din dapat tayo sa paggamit ng ating cellphone. Pag may tumawag, tingnan nyo muna. Ano yun? Nakalagay ba sa natin yung record ng kung sino yung tumawag? Nag-reflect ba yung pangalan? O walang pangalan, number lang? Oh. Kaya hindi ka agad sasagot. Oh, ha? Hindi agad sasagot. Yan. Ngayon, anong ugali ng kalapati ang dapat nating gayahin? Maamo. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maging mataray. Dapat tayo mahinahon kung magsalita. Hindi madaling magalit. At hindi rin tayo maging mapaghinala sa lahat ng tao sa paligid natin. Yung bang para bang nagiging paranoid tayo? Hindi. Patuloy pa rin tayo magtiwala sa anak natin, sa kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga tumatawag. Pero yung tiwala natin dapat merong bakod. Kung baga, may limitasyon. Yan. Tulad nga ng sabi ni Lola Sen,
Humingi tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Ngayon, ito ang aming panghuling tanong sa inyo, lolo at saka lola. Kung maloko ka ng scammer bukas, halimbawa, no? Kung maloko ka ng scammer bukas, sino ang una mong tatawagan para humingi ng tulong? Anak mo ba? Kapitbahay mo ba? O yung barangay tanod? Mm. Ikaw, I-save, Ate oo, Marilyn, oo, ikaw sino tatawagan mo? Ako, anak ko. oo, ikaw. Ako ang una kong tatawagan, apo ko. Oh, Mm. yan ang ano, yan ang, kasi, pero, kasi alam ko kasi, ah, ang apo ko, lagi nakabantay sa cellphone, Lola Sen. Kung Mm. tatawagan ko kapatid ko, dahil may trabaho, baka nasa isip ko, baka nagda-drive. Kasi ano yun eh, nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kaya hindi ko Mm. tatawagan kasi baka ganon. Pero alam ko kasi, sigurado ko na ang mga apo ko, laging nakamasid sa kanilang cellphone. O ikaw, bakit anak mo? Nakabantay din sila, no? Oo, sila naman ang ano sa akin eh. Ang close naman na pwede kong tawagan. Ay, Kaagad, tsaka no? yun ang nandun sa ano ko eh, nasa cellphone ko eh, na pwede kong tawagan. Kaya nga, dapat nga, i-save natin mga lolo't lola yung number, oh, Mm. yung number sa yung number nila sa ating cellphone. Oo. Mm. Yun ang yun ang dapat nating tawagan kaagad kung nararamdaman man natin na May yung tawag mag-scam. natin, tawag galing sa scammer. Mm. Kasi ang pinakamabilis na gamot sa scam ay may kausap ka kaagad, di ba? Mm. Oo. Yun kasi ang ang dapat nating palaging tandaan. Kasi nga, at saka isa pa, Lola Sen, dapat natin tandaan yung bang, wag kaagad tayong matatakot, magpapanik. Yan ang yan ang dapat nating kontrolin, alisin kung pwede. Kasi nga, walang walang kahihinatnan, Lola Sen. Kung Ako pag tayo, meron ako nakikita na mga kasi ano ito, tapos babasahin niya, mamaya hindi ako binuburan na niya. Ganyan mama, pag meron kang hindi mo wag kang basta-basta yan ha, wag kang click ng click ha. Tanungin mo muna kami ni ate. Ganun ang gawa ko. O kaya i-block mo na kung hindi mo kilala yung nag-aano sa'yo. kasi minsan din, Lola Sen, meron ding scammer na kala mo totoong-totoo ba talaga yung niya, kaya minsan sabi ko nga, mapindot nga to, pero minsan, naisip ko rin, na baka mamaya ma-hack ang account ko. Kaya, ang Mm. gagawin ko, tatanungin ko yung kaibigan ko na magaling sa, kumbaga, magaling sa computer, magtatanong ako, ito mukhang to, legit itong na to. Sasabihin niya, ay nako, scam yan. Pag ganyan, i-delete mo kaagad. Wag kang unless, sabi niya sa akin, unless sumali ka diyan. Yan ang una mong isipin. Kung nanalo ka, una mong iisipin, sumali ka ba? Oh. Mm. Yun ang una. Kaya sabi niya sa akin, Ate Marlene, mm, meron kaming GC ng senior citizen. oo. Lagi na-announce yung president namin kasi mismo siyang president eh. Biglang may mga tumatawag sa kanya na member. Mrs. President, anong nangyari sa iyo? Bakit? Meron dito, pangalan mo ang nakalagay nangangailangan ka ng pera. Ha? Manghiram ng pera sa inyo? Ganyan. Tapos sabi, huwag kayong maniniwala, kaya ina-announce niya yun. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga kaninong pangalan yan? May pangalan ba? Wala, number lang. Ay, naku, scam yan. Huwag kang basta-basta magbibigay. Sabi ng president. Oo. Kaya nga, dapat talaga tayong mag-ingat na, Lola Sen, manalangin muna tayo.
Oo, teka muna, may babatiin ka ba? Ano? May babatiin ka ba? Birthday, O sige na, batiin mo mga muna bago blessed. tayo manalangin. Ang dami kong ka-birthday eh. Wow, Oh. ah. Yung aking si China, nung 20, si JC nung 20. Mm-mm. Tapos yung apo ko, si Ian Adagaw. Tapos, sa SAEC, yung Pastora Nancy Legson. Tapos yung ka-birthday ko, yung bata, alam mo, estudyante ko doon sa Sunday school. Ay, Ngayon wow, may ha? asawa na, may apo na ako. Si Carlo Madiam. Tapos saan din to, si Saek, si Jared Ray Guillermo. Tapos si Kuya Roger Padrinao, dating kasamahan namin to sa asawa ni Ate Jean Padrinao sa Dagdag Kita. Mm. Nati ko nga kanina, Ate Jean, Kuya Roger, sabi niya, makikinig daw siya ngayon eh. If you're watching, happy birthday, Kuya Roger Padrinao. At yung apo rin to, nasa probinsya, Rosemary Adagaw Nalia. At saka, complete healing, yung kay inaanak ko, si Jervin Bautista. Oo. At yung friend ko dito sa condo, Norina Rosenes, nag-LBM daw siya, nagsusukat tayo. Ay nako, sabi ko, uminom ka ng maraming tubig. Oh, correct. Naging doktor din tayo ng mga natin, mga followers, mga listeners. Sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo, maligayang bati po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ingatan mo po kaming mga lolo at lola na nakikinig ngayon sa aming programa. Bigyan mo po sila ng talino gaya ng ahas para makilala ang pandaraya at puso gaya ng kalapati para hindi matakot sa lahat ng tao. Protektahan mo po ang kanilang cellphone, bangko at tahanan. Ilayo mo po sila sa kamay ng mga nanglilinglang. At kung sakaling may makausap silang scammer, bigyan mo po sila ng tapang na ibaba ang cellphone o telepono at magtanong muna bago sumagot o magdesisyon. Salamat po dahil ikaw ang aming tagapag-ingat. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, shout out kay Ate Pax. Kahapon kasama namin sila na ng friend ni Loida tsaka ni Ate Evanel. Ay, wow ah. At hindi ko alam kung yung apelyido. Paps Fernandez ang tawag ko sa kanya. Nakatawa nga. Sa ating mga kaibigan. Pinapatayin at salamat sa mga gifts na natanggap ko. Yes, oo. Thank you sa lahat ng mga bumate. Estrada Clan, Aris Clan. Salamat sa mga pagbati ninyo. Oh, happy birthday uli, Lola Sen, ha? Oh. Sa ating very mga kaibigan, sa mga lolo't lola, tandaan, ang scammer, nagmamadali palagi. Pero ang matalino, naghihintay muna ng stop, check, and lock. Oh, hindi ka mahina kung nagtatanong ka. Ang mahina ay yung nagmamadali. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Na nagpapaalala sa inyong lahat, ang pagtanda ay corona. At ang corona, binabantayan natin. Bye! Bye!
Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.